Hello vegetarian, ano nga ba ang mas magandang gawin, no? Resume or biodata? So, do sa mga dati pa, biodata pa po kasi yung ginagamit namin. Pero ngayon, na latest na is resume. Ano nga ba pinagkaiba nitong dalawang to? So, si biodata guys, pwede mo siyang mabili sa mga convenience store, sa mga tindahan or palengke na didikitan mo lang siya ng picture sa taas. Then, may mga form na doon, may name, address. So, napakasimple lang. Sasagutan mo lang siya ng lahat ng full detail ng sa iyo. So, yung resume naman guys, ito naman po yung kaparehas lang din naman siya ng biodata. Yun nga lang, sa resume, medyo ikaw na rin po yung magdi-design ng paano nga ba magiging maganda sa makakabasa or dun sa a-applyan mo ang iyong pagkakakilanlan. So, nasa ibabaw niyan, iyang pangalan mo, ang picture mo, email mo. So, halos same lang din sila ng biodata pero medyo may artistic design tong resume at may mga bagay doon na nawawala. Like yung character reference, minsan wala na to sa resume pero sa biodata meron. Then yung mga iba pang details na makikita mo sa resume guys, pwede mo na siyang iksian at saka pwede mo din siyang dagdagan. The more na may experience ka, the more na pwede mo siyang ilagay doon. Sa standard yun at least 2 pero may iba naman kahit isa lang, sa isang papel lang, may detail na siya ng lahat-lahat sa iyo. Sa resume, sa biodata naman guys, ito naman po yung diretsong fill up ng form. Then, nandoon na siya lahat. Pangalan ng nanay, tatay, ikaw, birthday mo, contact number. So, yun nga lang ang pinagkaiba. Didikitan mo siya ng picture mo. May konting gastos kasi yung picture is 60 or 100 pesos. Then, yung biodata is 2 pesos kung hindi ako nagkakamali. Unlike sa resume guys, medyo pricey. Pero one set siya. Hindi mo na nga kailangan ng picture. Pwede na yun, i-edit lang. At saka may mga online na tayo na pwede ka nang kumopya ng pattern ng resume na gugustuhin mo. So, yun lang guys.